Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay, salamat sa ating kataas-taasang Diyos sa patuloy na pagkakaloob niya sa atin ng ating buhay at kalakasan. At gaya po ng palagi naming idinadalangin sa Panginoon Diyos na sana ay maging kasangkapan ng buhay at kalakasan ito sa patuloy nating pagsubaybay ng mga pagpapahayag ng katwiran ng Diyos ng kanyang banal na kalooban ukol sa atin na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benanan. Kapiling natin sa talakayang ito, ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po ang muli ay aming pagbati sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol po sa ating Panginoon Diyos, kung gaano nga ba kakilala ng tao ang Panginoon Diyos na dapat nating pagsukuan ng ating sarili at paghandugan ng mga pagdilingkod at pagpapasalamat, sapagkat hindi kaila sa atin na ang pagkakilala sa Panginoon ay hindi po natatapos sa ilang bagay lamang. Pwedeng sabihin ng tao, kilala ko na ang Panginoon, siya ang tagapagligtas, at pagkatapos ay wala na. Upang makilala nating lubusan ng ating Panginoon, ang paksa ay nagsasabing tayo po ay magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang paksang araling ito ay hango sa talata mula sa aklat ng Propeta Oseas sa kanyang kapitulo 6, versikulo 3. Mga minamahal naming mga taga-subaybay. At upang pasimulan ang pagtalakay sa araling ito, kapatid na Neraya, ano po ba ang pangunahing dahilan at bakit kailangan nating magpatuloy upang makilala ang ating Panginoon? Ang sagot po ay babasahin natin mula sa Biblia. Sa aklat po ng Oseas, ang kapitulo ay 6 at ang versikulo ay 6 sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Maliwanag po ang sagot batay sa ibinangong katanungan. Kung bakit kailangan nating magpatuloy para makilala ang Panginoon, gaya ng ating narinig sa talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan, na hango ayon mismo sa salita ng ating Panginoong Diyos ay kanyang sinabi, sapagkat katapatan ng nais ko at hindi hain, at pagkilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. So dito po ay maunawa natin na nagpapahayag ang ating Panginoong Diyos kung ano talaga yung kanyang nais. Sa ibang salita, nung nais yung gusto niya, kung ano talaga yung kalooban niya na maging pagtrato ng mga tao sa kanya. Ang una-una niyang hinahanap o nais niya ay maramdaman mula sa tao ang kanilang katapatan. Palibhasa po, ang Diyos ay tapat na nagmamahal sa atin. Gusto rin ng Panginoon na maramdamang tapat din ang tao na nagmamahal sa Kanya. At kung paano ang Diyos ay kilala niya tayo
gusto rin ng Diyos ang lahat ng tao magkaroon ng pagkakilala sa Kanya. At mangyayari lamang na ang tao o ang lahat ng tao ay makilala ang Panginoon kung tutugunin natin yung sinasabi sa ating paksang aralin na tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Kaya dito po ay maunawa natin na nakabatay ito sa nais o kagustuhan ng Panginoon na ang lahat ng tao ay matutong makilala siya. Sa ibang salita ay kilalanin siya sapagkat may mga tao na hanggang sa ating panahon hindi pa talaga siya lubos na nakikilala. O kaya naman, mayroong mga tao may pagkakilala sa Kanya, pero bahagya o kaunti pa lamang ang pagkakilala sa Panginoon. Pero kung tutugunin nila yung binabanggit sa ating paksa, na magpapatuloy para makilala ang Panginoon, yung mga taong walang pagkakilala, makikilala ang Diyos. At yung mga kaunti pa lamang ang pagkakilala sa Panginoon sapagkat marami pang mga bagay na hindi natin alam tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Diyos, doon po magkakaroon ng kaganapan o katugunan hanggang sa dumating yung pagkakataong malubos o sumakdal ang pagkakilala ng tao sa ating Panginoong Diyos. Yan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, isang pangangailangan para sa atin ng mga tao na makilala natin ang Panginoon. At upang matugunan natin na totoong makilala natin siya ayon sa kanyang kalooban, ang payo sa atin ay magpatuloy tayo na kilalanin siya sa paanong paraan. Ang isang paraan na ginagamit ng ating Panginoon Diyos ay ang pagpapahayag o pamamahayag ng kanyang mga banal na salita at isa sa kinakasangkapan niya ay ang programang ito. Kaya sana'y huwag kayong magsasawa na subaybayan at magpatuloy sa pakikinig ng mga banal na katwiran ng Diyos sa pamamagitan po ng programang ito. Kapatid na Neraya, ano ang nais ng Panginoon Diyos? Ano yung kanyang gusto na maging pagkakilala ng lahat ng tao tungkol po sa Kanya? Ang sagot po na muli ay mababasa natin sa Biblia ay nakasulat po sa Isaias, Kapitulo 49, versikulo 26. At aking pakakanin silang nagsisipighati sa iyo ng kanilang sariling laman. At sila'y mga lalango ng kanyang sariling dugo, na gaya ng matamis na alak, at makikilala ng lahat ng tao na akong Panginoon ay iyong tagapagligtas at iyong manunubos na makapangyarihan ng Jacob. Malinaw po ang nais na ipaunawa sa atin sa muli ay talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan. Batay sa mga salita ng Diyos, ang pagkakilala na nais ng Diyos na iukos sa Kanya ng lahat ng mga tao batay sa talatang ito sapagkat marami po talagang katangian ng Panginoon. Pero dito po sa talata, meron tatlong mahalagang bagay na binanggit. Una, kilalanin siya ng lahat ng tao bilang tagapagligtas. Pangalawa, kilalanin siya ng tao bilang manunubos. At ang ikatlo, kilalanin siya ng mga tao na siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anong ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po nito, bilang mga tao, wag nating isipin o akalaing kaya nating iligtas ang ating sarili na para bagang hindi na natin kailangan ng Diyos. Nagkakamali po tayo. Kaya yung kahulugan ng salitang kilalanin natin ang Diyos bilang ating tagapagligtas, ibig sabihin, talagang tanggapin natin na kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Sapagkat sa mundong ito ng ating buhay paglalakbay, tayo rin po mismo makapagsasabing napakaraming kapanganiban. Kapanganiban sa lansangan, kapanganiban kahit nasa loob ka ng iyong tahanan, sa eskwelahan, sa trabaho. Marami pong mga mapapanganib na sitwasyon na kahit ang sarili nating kakayanan ng ating gamitin ay hindi sapat para tiyaking tayo ay nasa maayos at ligtas na kalagayan. Pero makakaasa po tayo kung kinikilala natin ang Diyos na siya ating tagapagligtas, makakaasa tayo ng isang buhay na
masasabi-sabi nga ay protektado. Mhm. Mula sa kalagayang dating delikado, ang taong may pagkakilala sa Diyos at ang Diyos ay kinikilala niyang tagapagligtas, siya ay magiging protektado. At alam ko pong nais po natin yan, na maranasang tayo ay nasa maayos at ligtas na kalagayan. At para mangyari yan, kilalanin natin ang Diyos bilang tagapagligtas. Pangalawa, kilalanin siya bilang manunubos. Sa anong sitwasyon ba ang Diyos ay manunubos? Alam niyo po bang kung hindi tayo tutubusin ng Diyos sa ating mga nagawang pagkakasala, yung kasalanan yan ay magiging daan para tayo physically and spiritually mapahamak. Sapagkat ayon sa katarungan, pinaparusahan ang makasalanan. Pero kapag ang makasalanan ay natubos na sa kanyang kasalanan, nagiging absuelto na. Sapagkat ang taong tinubos, gaya ng siya pinalaya na, kinaawaan na, kaya hindi na siya magdurusa. Mhm. Sino ang may kakayanan para tubusin tayo sa ating kasalanan? Ang Diyos din. Kaya bukod sa ang Diyos ay tagapagligtas, kilalanin din natin siyang manunubos. Dahil walang taong hindi nagkakasala, siya ang magpapawalang sala o magbibigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ang panghuli, kilalanin mo siya bilang Diyos na makapangyarihan. Yung mga bagay na lalo na po pag tayo ay nalalagay sa mga sitwasyon na may mga dalahin, may mga pinagdaraanan, at may mga balakin sa buhay, talagang kung iaasa lang natin sa sarili nating kakayanan ng mga bagay na yan, ay mabibigo tayo. Pero kung aasa tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, kapos man ang ating kakayanan para solusyonan ang ating mga suliranin o ang mga problema ng ating pinagdaraanan, kapos man ang ating kaalaman at kakayanan para abutin ang ating mga pangarap sa tulong ng Diyos na kinikilala nating makapangyarihan sa lahat. Magkakaroon po ng lunas ang lahat ng ating sakit, karamdaman, ang mga problema, maging bibigyan niya ng kaganapan yung mga pangarap natin sa buhay. So yan po muna ang tatlong mahalagang bagay na marahil ay alam ng mga tao tungkol sa Diyos pero mababaw lang. Kilalanin natin ang Diyos bilang ating tagapagligtas, bilang manunubos, at bilang makapangyarihan sa lahat. Yun po mga minamahal naming mga taga-subaybay. At ang pagkakilalang ito ay nakabatay sa banal na kasulatan. Hindi maaari na ang Diyos mo ay tagapagligtas at bukod pa ang Diyos na magiging manunubos at bukod pa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tatlong katangiang binanggit ng kapatid na Neraya ay katangian mismo ng iisang Diyos na dapat kilalanin ng mga tao, mga mahal namin taga-subaybay. Kaya hindi po maaari na papaghiwa-hiwalayin ang mga katangiang ito na dapat maging pagkakilala natin sa iba't ibang mga Diyos. Sa halip, ang pagiging tagapagligtas, ang pagiging manunubos sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan, sa bisa ng pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng bagay na ito, at gayon din bilang isang makapangyarihan sa lahat, ito po ay katangian lamang ng iisang Diyos, mga minamahal naming taga-subaybay. Kapatid na Neraya, kung hindi magiging ganito ang pagkakilala ng tao, o dili kaya'y tanggihan ng tao ang pagkakilalang ito na mayroong iisang Diyos na tagapagligtas, manunubos at makapangyarihan sa lahat, ano kaya ang magiging kapalaran na nakatakda sa kanila alinsunod sa banal na kasulatan? Ang sagot po na muli ay mababasa natin sa Biblia ay nasulat po sa Aklat ng Oseas, Kapitulo 7, versikulo 13, sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Mapapahamak sila dahil sa paglayo nila sa akin. Sila'y masasawi sapagkat naghimaksik sila laban sa akin. Tutubusin ko sana sila, ngunit nagsasabi sila ng kasinungalingan laban sa akin.
katulad po ng kanina pa ay sinasabi sa atin na hindi tayo pwedeng mamuhay na wala ang Diyos sa atin. Opo. At hindi pwedeng tanggihan natin at hindi natin siya kilalanin bilang tagapagligtas, bilang manunubos, at bilang makapangyarihan sa lahat. Sapagkat kung hindi natin kikilalanin siyang gayon, tayo po ang unang, sabi nga ay maaapektuhan. At ang apekto niyan, sabi ng Panginoon, mapapahamak sila. Opo, napapahamak ang tao dahil sa paglayo sa Diyos. Kasi pagka ikaw ay kinikilala mo ang Diyos at malapit ka sa Diyos na tagapagligtas, protektado ka. Pero pagka lumayo ka sa Diyos, delikado ka. Kaya kapag ang tao malayo sa tagapagligtas, hindi ibig sabihin umigsi ang kamay ng Diyos para iligtas ka. Kumbaga, ang kalooban nga ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan, ang ibig niya ang lahat ng tao ay mangaligtas. Yun ang mabuti at nakalulugot sa paningin ng Panginoon. Pero ang tao po ang gumagawa ng hakbang para siya'y mapahamak. At ang dahilan, kaya ang tao napapahamak, lumalayo kasi sila sa Diyos na tagapagligtas. Katulad ng naging karanasan ng mga unang tao, lalong-lalo na sa mamamayan ng bansang Israel. May mga panahong ang mga mamamayan ito'y napapahamak. Ang dahilan, lumalayo kasi sila sa Diyos na tagapagligtas. At minsan, bumabalik sa tinatawag na Diyos na hindi naman tagapagligtas. Yung mga Diyos-Diyosan, doon sila bumabaling. Nakalimutan nilang isa lang yung tagapagligtas. At bukod doon, nasasawian niya. Nasasawi dahil may mga tao niyang naghihimagsik laban sa Diyos. Kalabanin mo ba naman ang Panginoon? Meron nga pong kasabihan na nakasulat din o ayon ang diwa nito sa Biblia na huwag kang sisikat sa matulis. Sapagkat pag sinipa o sinikad mo ang matulis, ikaw rin ang masasaktan. So kapag ang tao naghimagsik laban sa Diyos, ikaw rin ang mapapahamak o mapapariwara at nasasawi ang spiritual at physical na buhay ng tao pagka ang tao ay naghimagsik laban sa Diyos. At palibasa, ang Diyos ay bukod sa Diyos na tagapagligtas, siya rin ay manunubos dahil sa kanyang pag-ibig. Kahit na ang tao ay nagkaroon ng maraming pagkakasala, umiiral pa rin yung habag o awa ng Panginoon. Sabi niya, tutubusin ko sana sila. Kaya lang, nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Kaya yung pagsisinungaling o pagsasalita ng mga bagay na hindi totoo, tapos yung sinasabi mo pa ay laban sa tunay na kalagayan ng Diyos, bunga ng hindi natin pagkakilala sa tunay niyang katangian at kalagayan, kaya ang tao po nananatiling makasalanan o hindi natutubos sa kanyang kasalanan. So yan po ang mga dahilan, kaya po ang mga tao ay hindi nakararanas ng pagliligtas, pagtubos ng Panginoon. Hindi dahil sa limitado lang ang kapangyarihan ng Diyos, kundi bilang tagapagligtas, bilang manunubos, lumalayo, naghihimagsik, at nagsasalita kasi ang mga tao ng mga salita na hindi naman totoo laban sa Panginoon. Mga giliw naming taga-subaybay, ang mga pagtuturong ito ay naglalayong akayin tayo sa tamang pagkakilala sa Panginoon. Sapagkat hindi lingid sa atin pong kaalaman, sa dami po ng tao sa mundong ito, nagkaroon na po ng iba't ibang uri ng Diyos na kinikilala ang tao. Ngayon ay itinatama ang atin pong kaisipan, ang atin pong kalooban tungkol sa Diyos na atin pong kinikilala. Dapat natin tanungin sa ating sarili, ang Diyos ko ba ay Diyos na tagapagligtas? Ang Diyos ko ba ay Diyos na makapangyarihan sa lahat? Ang Diyos ko ba ay kayang gawin na tubusin ako sa aking pagkakasala? Kung yun ang Diyos na ating kinikilala, yan ang wasto at tamang pagkakilala sa ating Panginoon Diyos. Mga minamahal na kapatid, at upang huwag tayong mapahamak, naggaya po ng ipinapaliwanag kanina ng kapatid na Neraya, huwag kang magsasalita ng anumang kasinungalingan laban sa Diyos. Hindi po kalooban ng Diyos na magpakilala siya bilang
Diyos at may kasama pa siyang ibang Diyos? Hindi po ganon. Siya po'y nagpakilala bilang isang Diyos. Kaya kung ang tao'y magtuturo at magsasabi na dalawa ang Diyos, tatlo ang Diyos, yan po'y pagsisinungaling laban sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At ayaw ng Diyos na manatili tayo sa gayong uri ng maling pagkakilala sa Kanya. Kung kaya ang paksang-araling ito ay nagnanais na maitama, maiwasto ang ating pananampalataya upang iukol natin ang ating pagkakilala sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat upang maiwasan natin ang panganib upang tayo'y matubos sa ating kasalanan at higit sa lahat, kalugdan tayo ng ating Panginoon Diyos sa tama at wastong pagkakilala natin sa Kanya. Dahil dito, kapatid na Neraya, ano po ba ang nararapat gawin ng tao upang lubos nating maranasan ang pagliligtas, ang pagtubos, at ang makapangyarihang mga gawa ng Diyos sa ating buhay? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Aklat ng Oseas, Kapitulo 6, versikulo 3. At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga, at siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa. Napakaliwanag po ang mensahe ng mga talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan. Una, sinasabi sa atin, para maranasan nating lubos ang pagliligtas ng Diyos bilang tagapagligtas, ang pagtubo sa ating makasalanan sapagkat siya isang Diyos na manunubos at yung mga makapangyarihang gawa niya sa ating buhay, ang unang sinabi, atin siyang kilalanin. Kung wala tayong pagkilala sa Kanya o binabaliwala ng iba, ang Diyos, huwag tayong tumulad sa mga gayong tao. Ngayon ang panahon para lubusan na nating kilalanin sa tunay na kahulugan ng salitang pagkilala na may lakip na mataas na antas ng paggalang ang Diyos. At para lubusan natin siyang makilala, kailangan lang niyang magpatuloy tayo. Huwag tayong titigil o hihinto ng pagsasaliksik o pag-alam sa mga bagay kinalaman para makilala natin ang lubusan ng Panginoon. Lalo na, malaman natin yung kanyang mga plano, yung kanyang mga gagawin. At batay sa talata, alam niyo po bang ang isa sa plano na gagawin ng Diyos na dapat nating paghandaan, yung kanyang paglabas mula sa langit patungo dito sa daigdig na ang katulad niya parang umaga, nagliliwanag, yung kanyang pagparito na parang ulan mula sa taas na nanaog hanggang sa lupa, parang ulan na dumidilig sa lupa. Paghandaan natin yan. Kung tayo talaga ay may tunay na pagkakilala sa Diyos, ang isang gawa ng pagkilala, paghahandaan natin yung kanyang pagbabalik at ihahanda natin ang ating sarili para makasalubong tayo sa ikalawang pagparito ng Panginoon sa paraang tayo po ay nararapat. Sapagkat sa araw na yon, yung mga taong kumikilala sa Kanya ay kikilalanin din niya. Pero yung mga taong ikinaila siya, hindi siya kinilala, itataboy niya. Kaya meron pong isang paghahambing na titipunin niya yung mga tupa sa kanyang kanan at titipunin sa kaliwa yung itinulad sa kambing. Yung mga katulad ng tupa na maamong kumilala sa Panginoon bilang kanilang pastor at bilang Diyos na tagapagligtas, gagawaran ng Diyos ng pangako. Sasabihin, pag siparito kayo, mga pinagpala ng Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo buhat ng una. Sapagkat kinilala siya. Pero yung mga taong hindi naniwala sa pagka-Diyos ng Diyos, lalo na yung mga taong ang idea, sabi nga, godless ideology. Yung mga taong sa sobrang karunungan ay naging mangmang. Pati yung pagka-Diyos ng Diyos ay hindi pinaniwalaan. May mga ganyan tao na hindi totoong may Diyos o hindi nag-e-exist ang Panginoon dahil hindi siya nakikita
yung mga ganong tao, pag inabutan ng pagparito ng Panginoon, na ganun pa rin ang kanilang paniniwala, mabibilang sila sa mga kambing. At sasabihan ng Panginoon, pasaapoy kayong walang hanggan. Kaya hinihikayat po namin kayo na magpatuloy na saliksikin, mag-aral, at alamin pa ang mga bagay tungkol sa Diyos. Huwag tayong titigil, huwag tayong makontento na kung ano lamang ang pagkakilala natin noon at ngayon ay sapat na. Ito hanggang sa pagparito ng Panginoon, may mga bagay pa na hindi tayo alam na dapat nating malaman tungkol sa pagka-Diyos ng ating Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. At mangyayari yon kung tayo magpapatuloy na mag-aral para makilala siya. Mga minamahal na taga-subaybay, gaya po ng binanggit kanina ng kapatid na Neraya, isang bagay ang dapat po nating pagsikapan. Ito ay ang mapaghandaan natin, ang pagparitong muli ng ating Panginoon Diyos upang taibigay sa mga tao ang gantimpalang bunga ng tamang pagkakilala at paglilingkod sa Kanya. Kaya kung papaanong sa buhay na ito, pinaghahandaan natin ang pagdating ng ating pong katandaan sa gulang na ginagawa natin ang lahat ng bagay sa panahon ng ating kabataan. Inihahanda natin, pinaghahandaan natin ang kinabukasan ng ating pamilya, ng ating anak, at ng marami pang bagay. Kung yun ay nagagawa natin na mapaghandaan, bakit hindi naman natin gawin ang paghahanda para salubungin ang ating Panginoon Diyos sa kanyang ikalawang pagparito? At paano ang paghahandang itinuturo ng Biblia? Yun po ang ipinapayo sa atin na magpatuloy po tayo, natuklasin pa upang lubos nating makilala ang Panginoon. Hindi po masusukat sa pamamagitan ng isang taong pakikinig, ng pagtuturo ng banal na kalooban ng Diyos para makilala natin siya ng gusto. Hindi po, sapagkat hanggang doon sa langit may mga bagong malalaman at makikilala ang tao tungkol sa ating Panginoon Diyos, sapagkat ang kanyang pagka-Diyos ay walang hanggan. Kaya ang pagkakilala natin sa Panginoon ay hindi po natatapos sa mundong ito. Matatapos ang pag-iral ng panahon sa mundong ito, pero hindi po sapat yun para lubusan pa natin siyang makilala. Ang kahustuhan ng pagkakilala natin sa Panginoon ay tatagos hanggang doon sa kalangit-langitan, mga minamahal na taga-subaybay. Dahil dito, kapatid na Neraya, ano po ang mabisang paraang itinuturo ng Biblia upang tayo'y makapagpatuloy, upang madagdagan pa, umunlad pa ang ating pagkakilala sa ating Panginoon Diyos? Dalawang talata po ang sasagot sa inyo pong ibinahong katanungan. Una ay ang nakasulat sa Juan Kapitulo 5, versikulo 39, at ang ikalawa po bilang huling talata ay nakasulat sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 17. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Napakaliwanag po ang paraang ito na itinuturo ng Panginoon at maging ni Apostol Pablo para umunlad pa at madagdagan hanggang sa maging sakdal ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Ayon sa Panginoon, saliksikin natin ang mga banal na kasulatan. Ang Biblia po ay isang mabisang kasangkapan. Kung ito ay babasahin at sasaliksikin, ito ay magpapatotoo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Mula sa basic knowledge tungkol sa pagka-Diyos ng Diyos hanggang sa lalong mataas na antas ng pagkakilala sa Panginoon, dito po nasusulat yan. Kaya mahalaga po na tayo nagbabasa o kaya nakikinig
ng mga aral na mula sa Biblia na may kinalaman tungkol sa pagka-Diyos ng Diyos. Sapagkat ang Panginoong Kristo Jesus po mismo ang nagsabi, ito ang saligan, ito ang magpapatotoo para lalong umunlad ang pagkakilala sa Kanya. At tinalakay din niya ni Apostol Pablo. Bukod sa pagkakilala sa Panginoon, ang mga banal na kasulatan makapagpapadunong. Anong klaseng karunungan? Karunungan sa ikaliligtas. Dahil makikilala mo yung Diyos na tagapagligtas, maging yung tiyak na paraan kung paano Kanya ililigtas. At magagamit din ang Biblia para ang tao niya maging sakdal. Sakdal, batay sa paningin ng Panginoon, sakdal ang kanyang pagkakilala, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagkakilala sa Diyos. At ang paraan, tinuruan niya siyang lubos ng mga aral mula sa Biblia. Kaya hinihikayat po namin kayo na patuloy po kayong magbasa at patuloy kayong magsaliksik, patuloy kayong makinig, hayaan niyo pong turuan tayo ng Diyos at ipakilala niya pa ang kanyang sarili, ang kanyang pagka-Diyos sa atin sa pamamagitan ng Biblia. At payagan niyo pong ang programang ito na ang kabanal-banalan ay maramdaman niyo na kinakasangkapan ng Panginoon para lalong magpakilala ang Diyos sa ating buhay. Mga giliw naming taga-subaybay, nariyan po ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sana po nadadama natin sa pamamagitan ng mga pagtuturong ito ang kalooban ng ating Panginoon kung papaano niya ninanais na ang lahat ng tao'y magkaroon ng tama at matuwid na pagkakilala sa Kanya, sapagkat ibig ng Panginoon na tayong lahat ay makaalam ng katotohanan ito. Huwag nating itanggi ang ating sarili, huwag tayong makontento sa kung ano lang ang pagkakilala natin sa Panginoon, kundi patuloy nating kasabikan, tuklasin pa, ano pa yung malalalim na bagay upang makilala natin ang ating Panginoon. Sa ganitong kaparaanan, nakatitiyak tayo na ang Diyos ay sumasa atin at tayo ay sumasa Diyos. Nawa, mga giliw naming taga-subaybay, ay pagpalain ng Panginoon Diyos ang mga pagtuturong ito sa ating mga puso, lumikha ng isang matuwid at tamang pananampalataya mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.